verse 19 to 29. So we are going to read the Word of God responsibly. Acts chapter 9, verse 19 to 29. Okay? Sige po, pag-check niyo po yung mga Bible po ninyo. Acts chapter 9, verse number 19 hanggang verse number 23. And we are going to read the Word of God responsibly. Verse 19, ito po ang sabi na banal na kasulatan, and when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. But all that heard him were amazed, and said, Is not this he that destroyed them which called on his name in Jerusalem, and came here for that intent, that he might bring them bound unto the chief priest? And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Verse 29, lahat po tayo. And spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Christians, but they went about to slay him. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words tonight. I pray, dear Father, na kayo po mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. So ito po yung involvement natin into a ministry. So we are going to discuss about involvement in the ministry. The story, ito po yung kwento, ano ho, na yung church sa Jerusalem, a brand new church, around 4 years old, or 3.5 years. Alam nyo, yung church sa Jerusalem, ito yung tinatawag ng mga, pwede nating sabihin sa version natin ngayon, mga cult sila sa paningin ng mga tao. Kasi ang mainline church nung araw is Judaism. Judaism. Okay? Dahil Judaism, yun po yung pinaka-main religion po nila. Ngayon, ang tingin nila doon sa, sa mga Kristiyano, ito yung mga kulto. Ito yung mga outcast. Ito yung mga hindi in sa society. Ito yung mga pasaway. Ganun po yan. Okay? Pero, ito po mga kapatid, yung mga converts from Judaism into Christianity, tingnan nyo ha, Judaism religion, sentro po nila yung templo. Lagi po sila doon sa kanilang pananambahan. Kaya nung sila po na-convert, tingnan nyo, na-convert sila. Nung ma-convert sila into a real Christianity, na-convert sila sa totoong Diyos, dala-dala nila yung kanilang ugali. Publicly, they worship God, but not in the temple. Saan sila nagtitipon ngayon? Nagtitipon sila sa mga bahay ng mga membro. Nagtitipon sila sa tabi ng dagat. Nagtitipon sila sa mga catacombs. Nagtitipon sila kung saan walang makapansin sa kanila for the fear of the Jews. Takot eh. Okay? So ito po yan mga kapatid. Hanggat tuloy-tuloy pa rin yan, tingnan nyo, even there is persecution, the church continues to grow. Persecution yun. How much more ngayon? Walang persecution po dito. Tanong, bakit wala tayong ginagawa? Wala persecution na. Sila habang pinag-uusig, pinagpapatay, pinapakulong, bawal yung Bible study,
Kaya nga, nagtatago sila eh. And yet, nagpapatuloy sila sa pananampalataya. Ngayon, malaya ho tayo. Anong nangyari? Walang nagbabawal sa bahay ninyo mag-umattend ng prayer meeting. Walang nagbabawal sa inyo. Sa atin, di ba? Na mag-visitation. Walang nagbabawal. Sino ang nagbabawal? Tayo. Dahil sa ating katamaran ba? Meron tayong point na gano'n eh. Tamad tayo. Yun. Very relax lang. Oh. So yun po ang problema ng mga Kristiyano ngayon. At dito sa Pilipinas, ang problema ng Kristiyano, lalo ng mga Baptist, nag-away-away na. Tirahan. Dati-rati, ito, huwag kayong sumali dyan sa mga social media, lalo na pag mga Baptist nagtalo-talo. Hindi ako nakikisali dyan. I don't like it. Kaya nag-aaway-away yan. Kasi walang ginagawa. Pag may magsusulwining ka, nag-visitation ka, may ministry ka, hindi mo pakialaman yan. Kung nagbabasa ka ng Biblia mo, hindi mo papatulan yan. Dahil wala ka nang ginagawa, sumasali ka na doon. Ayun, tingin ko, yung mga sumasali doon, yun yung mga taong tamad, walang ginagawa. Pero nang susulwining ka, nagbabible study ka, nag-visitation ka, pagod ka na para sa mga ganon. Hindi mo naintindi yun. Ang tingin mo sa mga taong yun, mga low-class Christian. At mga missionary yan, mga pastor yan. Nagbabangay yan social media. Di ba? Wala mga mudo. Mga matatalino naman. Ang edukasyon, ginagamit yan sa tama. In a right time, in a right place. Not on social media. Okay? Kaya huwag kayong pumatol dyan. Kasi may mga Kristiyano pumapatol eh. Yan nyo. Kalayaan nila yun eh. Tawagan nila doon, netizens. Hayaan nyo na. So ito mga batid, ang involvement po natin. Ayon sa binasa natin, ito si Pablo, bagong Kristiyano po ito, ang background po nito, si Raulo. Pinapakulong. Pag nalaman si Ricardo at mga sa Panginoon, hinahanap yan, hinahantin yan, kinukulong yan. Ibig sabihin, yung mga Kristiyano noong araw, typical, pag narinig nila yung pangalang Pablo, tumatakas na sila, nagagalit na sila, nagtatago na sila, kasi parang si Pablo pusa at yung mga Kristiyano parang mga daga, hinahunting. May authority siya, military siya eh. Military siya eh. Pag nahuli ka, kulong ka. But one time, yung tinatawag natin na right time. Just in a right time. Kaya dito mga kapatid, nakaligtasan natin in a right time. May table yan ang Diyos kung kailan tayo maligtas. Sa Diyos, naligtas tayo before the foundation of the world. Kaso lang ngayon, alam natin kung kailan tayo. Atin yun. Pero sa Diyos. Di ba? So alam ng Diyos, bago man nilikha yung mundo, Adrian, na magpo-propose ka doon sa Elisel. Alam ng Diyos yun. Di ba? Ang alam yun. Kaso lang, tinitira ko na ibang mga pastor mga Kristiyano Ba't ko na pinayagan sila linggo? Linggo, proposal. Sabi ko, kalayaan nila yun Di ba? Kalayaan nila yun Linggo. Yun na sigurong free. Sabi ko, gayahin nyo na lang para hindi kayo mainggit. Di wala akong kaaway, di ba? Ayos lang yun. Yung mga nagtatanong ibig sabihin, binabantayan yung kanilang love life, love story nila, no? Pati yung mga detalye yung gano'n, mayroon palang brad, para pala kayong celebrity brad may mga nakikialam pala. Kaya social media parang yan Ibang, ako pa naman, hindi marunong sumagot dyan. Pag may mga comment, kaya hindi ako marunong mag-comment Kasi wala akong panahon sa gano'n Ito po ang una mga batid, so that we will be involved into the ministry. Believers must immediately begin witnessing. Pagkaligtas,
soul winning agad. Marunong ka agad mag-soul winning. Wala na yung soul winning course. Kasi nga testimony mo yun eh. Kung ano yung nandoon sa loob, nadama mo sa loob, na-experience mo sa loob, ipahayag mo. Bakit? Nung naligaw ba si Adrian, meron bang tinatawag na how to court 101? May nag-train ba sa'yo ng gano'n? Tinuruan ka ba ni Harvey? Wala eh. Damdamin yan. Kaya mo nagawa yung magsalita. Kayo mga lalaki, mga binata, pag may naramdaman kayo, sabihin nyo sa babae. Huwag yung hingiin nyo yung contact number, kukunin nyo mga tawag doon, mga picture, tapos dikit nyo doon sa kwarto, hanggat binangungot kayo, mamatay na kayo sa pagmamahal nyo. Hindi yun. Malalaman na lang ng babae, bakit yung kwarto na ito punong-puno ng picture ko. O, di ba? Wala naman sinasabi. Kasi may kaibigan ako na gano'n, best friend ko. Namatay na eh. Matapang, pero pagdating sa pag-ibig, di kaya. Sasabihin lang eh. Ako na nga yung naggumagawa ng paraan para makarating sa bahay. Napagkamalan tuloy ko ng nanay. Ay, Brother Bong, akala ko ikaw ang manliligaw sa anak ko. Hindi. Tulay lang ako. O, di ba? Ayos yun ah. Pero minsan yung mga tulay, yun ang delikado eh. Iingat kayo dyan. So dapat napatid after ng salvation natin, believers should or must immediately begin witnessing. Apostle Paul did not sit down for a long time. Tapos dyan, nakalagay sa verse 19, and when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus in the synagogue. Hindi na siya nag-aaral pa how to witness, how to testify, how to soul win. Automatic yan. Kaya yung soul winning, automatic yan. Nung tumanggap ako sa Panginoon, automatic yan. Galing ako sa Bible study for 2 hours. Pagkatapos noon, nung umalis ako, bumili ako ng snack ko doon sa tindahan. Paano ako naligtas? Sinishare ko na. Isipin nyo, automatic. Kaya pag ang Kristiyano, hindi nakapag-share, manual yan. Yung damdamin mo, naligtas ka na, anak ka na ng Diyos, sabihin mo, automatic yan. Hindi yung you sit down first for so long. Hindi ginawa ni Apostle Paul yan. Kaya yung verse 19 at verse 20, Christ in the synagogue that He is the Son of God. Pwede namang sabihin ni Pablo, well, pag-aralan ko muna, hindi bago pa ako nito, I am just kind. I'll be better, wait until I get all the information. Maghintay muna ako. Hindi na sinabi ni Pablo yan. Pablo, pag nagsalita ko dito, I'm going to look like normal naman yan. Pag bago kang Kristiyano, bago tayong Kristiyano, parang nahihiya tayo. That's normal. Di ba? Nakakahiya naman sa mga kaklase ko. Ang hindi ko lang maintindihan, kayo, may mga kaklase kayo, hindi nyo sharean. Ako, lahat ng buong eskwelahan, yung batch namin, nasharean ko yan. Ng mga sulat doon sa kanila. Gumawa ako ng testimony ko with tracts. Kaya nagtitipid ako sa aking sa aking snack. Kaya yung kwento ko na talagang grape juice lang at saka putok. Want all. Alam niyo kung gaano karami yon. Yung 4th year lang, yun eh. Nasa 600 yan, yung batch namin. Sa buong isipin mo yan. Iniisa-isa ko yan, papadala. Yan, sa junction, yung post office dyan. Every week, nagpapadala ako.
Pinapadala ko yan. Because I want them to know na ako'y tumanggap na sa Panginoon. Kaya dapat kayo, opportunity nyo yan. You have, libre na nga ngayon yung messenger nyo eh. Di ba? Libre na lahat yan. Kaya po yung ginawa ni Paul. Hindi na siya naghintay. Hindi na sinabi niya, pag ako'y magsalita, I'm going to look like a fool. Kasi pumunta ako rito to arrest them. But now, I'm going to teach them. Di ba? Ang pumunta siya doon para maghulihin yung mga tao. Pagkatapos ng yung mga tao na nahulihin niya, doon siya mga ngaral, abay, sabihin niya, ano ba nakain nito? Sira yata ito eh. So yun po yun, mga brother. Okay? Another one. Believers. Tayo, mananampalataya. Should take time to deepen our faith. We need to deepen our faith. Palalayimin natin yan, nakalagay, no? Rooted. Paugatin natin. Kaya maraming Kristiyano, madaling mabuwal, hindi nakaugat. Walang ugat. Nasermonan lang ng pastor. Minsan tinatanong ko sarili ko, bakit kaya pag nag-preach ako ng giving, may mga bisita? First fruit nga nun sa Kasibulan eh. Takang-taka ko, first fruit. Halos kalahating umatin, bisita. Ayun yung topic ko eh. Sabi ko na lang, siguro, pinadala ng Panginoon to para matisod. Para matisod. Pangalawa, pinadala ng Panginoon to para matuto. Di ba? Oh. Dalawa lang eh. Matisod o matuto. Kagaya nung linggo, dyan, mga bisita ni Ray. Although umati na yun. Nasa harapan pa mo po eh. Nawa nyo, dikit-dikit sila dyan eh. Gagawin ko rito. Andyan. Ang ganda ng upo nila dyan. Pag hindi ka naman mangaral, man-pleaser ka naman. O kaya, bago ako umakyat dito, hindi ko nababaguhin Panginoon yung mensahe. Kasi may mensahe na ako na nagawa. Kaso lang, pagising ko ng umaga, pagtingin ko, aba, ito pala yung Sunday School lesson. O di dito na ako magsimula. Kasi magkaiba yung lesson. Kaya nga dapat yung Sunday School at saka yung preaching, halos magka-synchronize yan. Para mabakapan. Depende na rin kung may mga speaker tayo. Okay? So, deepen your roots. Palalamin nyo. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, lilipat ako ng simbahan. Lilipat. Anong pwedeng magawa ng nanay mo at ng tatay mo o ng pamilya mo para layasan mo yung pamilya mo? Sagutin mo. Anong pwedeng gawin ng tatay mo para layasan mo? Anong pwedeng gawin ng nanay mo para umalis ka? At anong pwedeng gawin ng mga kapatid mo para umalis ka? Sagutin mo ako. Wala siya masabi. Sabi ko, bigyan kita ha. Pag nirape ka ng tatay mo, pwede kang lumayas. Pero may mga anak hindi lumalaya. Tahimik ka lang eh. Hindi nga nagdidemanda sa ano eh. Oh. Ginastos ang savings mo ng nanay mo, lalayasan mo. Inagaw ng nanay mo yung boyfriend mo. Medyo masakit yun ha. Inagaw ng nanay mo yung boyfriend mo, patay ka. Lalayasan mo, nanay mo. Sige, sagutin niyo ako.
Sabi ko, saan sa Biblia na pwede kang lumipat? Ano yan? Turista ka sa loob ng simbahan? Walang turista sa loob ng simbahan. That's why it is called church family. Kasi, tingnan mo ha, sovereign ang Diyos natin. Makinig kayo maigi. Before the foundation of the world, alam ng Diyos yan na si Ricardo, Pilipino. Si Ricardo, yung mukha niya, hindi pang Pilipinas pang Indonesia at saka pang India. Nakuha niyo ba yun? Pang India to Si Jan, taga-Arab yan Taga-Arab yan. Oh. 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 Alam niyo, doon, if we have a choice, tingnan nyo ha, may choice ka. Gugustuhin nyo ba kayo Pilipino? Sige nga. Gugustuhin nyo ba yung nanay nyo, tatay nyo, maging nanay, tatay nyo? If you have a choice, ayaw nyo. Di ba? Ayaw nyo. Ako sinasabi ko, bakit pa? Nung araw, nung bagong Kristiyano ako, sinasabi ko, bakit nagkamali ang Diyos? Bakit nandito ako nilagay sa Pilipinas? Hindi ko to type Gusto ko doon ako sa malamig na lugar Nakita niyo yun? At ayoko yung height ko. Ayoko yung kulay ko. Pag pumunta ko sa lamin, ayoko yung mata ko. Gusto ko yung blue. Blue eye ako, di ba? Gusto ko blonde yung buhok ko. Oh. At lalo na, ayoko yung ilong ko. You see that one? So if you have a choice, you don't like your appearance. You don't like your parents. You don't like the place where you stay. Kaso lang, we are not gods. Nakuha nyo? We are not God. So yung Diyos, nilagay niya. Before the foundation of the world, you cannot choose. Because God choosing us. Siyang pumili Na ito si Ricardo, dito to. Yan. Okay? Dito ilagay. Pwede naman si Ricardo ilagay sa Palawan Nakuha nyo? Pwede naman Pero ang tanong, bakit nandito tayo? May purpose nga ang Diyos. Ang purpose ng Diyos, pagdating ng araw, gagather tayo, magsama-sama tayo into a family. Ito na yon, family. Oh. Pangalawang pamilya natin to. Kaya pag may problema rito, tingnan nyo tingnan nyo. Anong pagkakaiba nyo sa akin? Di ba wala? Relasyon ko sa Diyos. Anak ako ng Diyos. Anak kayo ng Diyos. Tama? Adopted ako Baka taga Davao kayo Oh. So pareha tayo, di ba? Oh. Nyo rin. Diyos ko, Diyos nyo rin. Tama? Oh. Ngayon, follower ako. Follower ka rin. Diyos yan, tinawag tayong not servants but friends. Isipin mo, tayong tao, ako na tao, naging kaibigan ng Diyos. My goodness, tayo magkaibigan tayo. Kasi physically, face to face. Yun, infinite being, spirit being, hindi natin nakikita ang mukha noon. Hindi tayo nakapag eyes to eyes. Nakuha niyo ba din? But we are a friend of God. So kung yung Diyos ay kaibigan ko, tayo ay magkaibigan din. Nakuha niyo mga kapatid? Oh. Kaya nga pagkaibigan, pag may problema yan, unawain mo yan. Ang dami kong kaibigan, my goodness. Mga loko-loko. May mga tinatago. Sasabihin ko ba sa inyo? Hindi.
Hindi ko sabihin. Bakit? Proteksyonan ko yan. Kaibigan ko yan eh. Hindi ko pwedeng sabihin, kaya ang tawag niyan, sa ano yun, sa secular world, non-disclosure agreement. Ano nakakalam yan ha? Di wala. Tayo lang dalawa. O tayo lang dalawa. Eh, kang ano, may lahi kang marites. Sasabihin mo doon sa kaibigan mo, kaibigan tayo ha, huwag mo sabihin tayo lang dalawa ha. Mambihira, puro tayong dalawa. O, di ba? Ibig sabihin, hindi ka mapagkatiwalaan. Kanya mga kapatid? O. Then, kaya tinuturo ni Pablo sa Romans 8. Basahin natin ng konti. Romans 8. Kasi dapat lumalim tayo eh. Lumalim tayo sa pananampalataya. Ha? Parang katatayo ko lang dito eh. Parang kahapon, umabot kami ng 30 sa Paete. Sabi ko, pambira. Sa sunod, pagka medyo may edad-edad na ako, mag-assign na ako dito kay Princess. Mayroon na siyang kakausapin na, Princess, magdiyan ka na mo po. Para pag humaba na, gano'n na. O, diba? Pagka medyo kwento na, meron ka na meron mga letter, di ba? Letter T, ibig sabihin, so time na. O, letter S, nag-storytelling ka na naman. O, di ba? O, meron na akong ganyan, i-appoint dyan. Para, taga-remind ko. Kasi ayoko dumating sa buhay ko, yung announcement, 2 oras. Alam niyo, tawagin po natin ating pastor. Na-announce ng 10 o'clock, alam niyo anong oras natapos? Alas 2 na tayo. Hindi, pastor, tanghalian na po. Bakit? Anong oras na? Alas 2. Parang katatayo. Romans chapter 8, sabi dyan, us from the love of Christ. Famine, nakedness, or peril. Hindi. As it is written, for thy sake, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, of us. For I am persuaded, sabi ni Paul, that neither death, nor life, nor angel present, nor things to come, nor height, nor depth, able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sa pamilya ng Diyos, walang makapaghiwalay. Si Job, tinanggalan ng anak, 10. 10. Kung mangyari sa akin yun, ibahin ko. Di ba? Madaling manligaw eh. Kaso lang, iba yung kay Job. Tinanggal yung 10 anak, mag-goodness. Tinanggal yung business niya. Pulilat pa siya. Sipin mo. Pero, mangiraw na yung misis niya, Hindi. Mapagmahal yung misis niya, ni Job. Naawa na lang siya sa kalagayan. Kasi ganyan naman ang bunganga ng mga nanay, mga babae, di ba? Ano eh. Hindi na makapag-control yun eh, yung bunganga nun eh. Kaya ano yun, very lagi. Hindi naman ibig sabihin bungangira, masama na. Ibig sabihin, huwag tayong tatamad-tamad. Ano yan? Diba?
O mga ganun yun eh. Marumi ang bahay, o normal yan. So yung depend, magpahiwalay sa atin. Kita mo yung mga membro ni Kibuloy? Grabe yun. Yung kwento ko sa inyo, na Sir Marisa, Kibuloy, tagapagtanggol ni Kibuloy yan. Grabe. Sa social media, sabihin niya, hindi totoo yan. Mahal namin ang aming pastor. Tinitext ko, kapatid, a simple reminder, ha? Magbasa ka ng Biblia. Ganun yung kanyang paniniwala na eh. Sipin nyo, ganun. Paulit-ulit niyang narinig, nagiging tama. Kaya kayo mga lalaki, pag isang beses kayo na busted, ulitin nyo ulit. Mga 100 busted yan. So kayo. Naka 100 na eh. Biro lang yun ha. Depend. Kaya palalimin natin. Last ko na. Last. Should be prepared to face opposition and even rejection. Matuto tayo that along the way, there is a problem within and problem without. Yung kay Apostle Paul, meron siyang problema outside. Ano yung rejection niya? Ano yung persecution? Verse 21. And all that heard him were amazed. Ano nangyari rito? Persecutor ito eh. Pagkatapos niya, napipreach na and said, is not this he that destroyed them which called on the name in Jerusalem and came here for that intent, that they might bring them bound into the chief priest? But Saul increased the more strength and compounded the Jews which dwell at Damascus, proving that this is the very Christ. Sipin mo yan. Pagdating doon, verse 24, 23, and after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. Wala namang nagka-cancel sa atin dito, napapatayin kayo. Nagsisimba yan si Harvey, patayin kaya natin yan. Wala namang ganun eh. Oh. Wala. Walang nag-iisip sa inyo ng masama, magsimba kayo dito. Yung kapitbahay nyo, nag-iisip ng masama pag hindi kayo nagsimba. Baptist yan, bakit hindi nagsimba yan? Kita nyo? Iba na yun eh. Ganun po mga kapatid. But the lying away was known to Saul, and they watched the gates day and night to kill him. But the disciples took him by night and let him down by the wall in the basket. Isipin nyo, yun po yung mga mananampalataya, nagtutulungan, papatayin yung brother natin, gagawa tayo ng paraan. Kaya ang Kristiyano, maparaan. Dapat nagtutulungan. Ito yung ginawa nila. Tutulungan nila yung kapatid nila na wag mapatayan. Kaya ang unang nagpupuslit noon, mga Kristiyano, pinupuslit nila. Ang talino, di ba? Yung wall, nilagyan ng basket. Sipin mo yan. Hindi naisip yun ng mga tao. Kaya matatalino talaga. Tama rin yung Biblia. Be harmless as dove. Tama ba ko? Sipin mo yan. Grabe. Then another one. Now position. From within. Be prepared to face. From within. Dito sa church, you will have opposition. Pag sinaboy ni Ricardo, gwapo ako, sabihin ni Franklin, mukha mo. Sasapawan mo pa ako. Di ba? So, ibig sabihin, yun po yan.
Ibig sabihin, within the church, hindi kayo mismo magka-sundo-sundo. Normal yan eh. Sa bahay nga eh. Tatatlo na yung anak ko, hindi ka magkasundo-sundo yung mga yan. May kanya-kanyang ugali yung mga yan. Yung kanyang kapatid? Oh, hindi. Si Adrian, hindi naman niya kasundo yung kapatid niya. Bakit? Hindi sila magkapareha ng thinking eh. Hindi magkapareha. Hindi pareha ng gusto. Oh. Kahit nga sa pamilya, misis ko nakain na dinuguan, ako hindi. Sabi ko eh, kanina sabi ko, kasi ako nag-init doon sa luto niya. Misis ko, ang hilig sa mga ganyan, mga laman loob. Mga bituka. Bituka. Tikim si Janjan. Amoy tae. Di ba? Hindi si di ba? Oh. Siya, kumakain eh. Kanina, ang ininitan. Sabi ko, tikman ko nga anong lasa niyan. Mga dumikit ba sa, kawali. Subukan nga ng kanin. Medyo okay din. Nagutom tuloy ko, tama na tayo. Okay. Be prepared to face opposition and rejection from within. Anong sabi diyan? Verse number 26. And when Saul was come to Jerusalem, nandun siya sa Jerusalem, he has sailed to join himself to the disciples. Doon na sa mga membro ng church. Mag-join na siya. Membership na to. Aba, sabi ng mga membro, aba, hindi pwede maging membro yan rito. Mamatay tao yan eh. Sipin mo, ano sabi diyan? But they were afraid of him and believed that he was not a disciple. Yun ang problema ng mga young people. Pag maraming bisita, labas. Takot sa mga bisita. Huwag kayo matakot sa mga bisita. Ang mga bisita, pag nandito, kausapin nyo, tabihan nyo. Please be accommodating, be friendly. Oh. Kasi naranasan ko yan. Nobody cared for me. Nobody greet me. Nung ako po'y nandoon sa Caloocan. Nag-circle-circle sila dyan, Sunday school eh. Nandoon ako, pangiti-ngiti ako. Tatayo ko sa isang grupo na yan. Sabi ko, ay matatanda to. Dito ako. Mga young people. Wala man lang sumabi sa akin, demonyo mo ka nga dyan. Walang ganun eh. Oh, di ba? Nakatayo ka doon. Wala talaga. Kahit tinawag mo ako demonyo eh. Di, sige, sumupo na ako doon. Trip niya yun eh. Pero wala. Nagkakantahan sila. Wala talaga. Natapos pananambahan. Wala. Sipin mo, saan ka makita simbahan na ganyan? Tapos yung pananambahan, wala man lang nag-high five sa'yo, kaya kiss. Walang ganun eh. Wala man lang peace bomb, wala. Oh. Kaya, anong conclusion ko? Baptisto, pero peke yan. Oh. Sipin nyo, kasi nga, walang tawag doon. Wala yung tamang pag-uugali. Kaya tayo nandito, pag may bisita kayo makita, kamayan nyo. Lapitan nyo. Encourage nyo. Kahit sabihin nyo, demonyo, bumalik ka sa linggo, baka maging Kristiyano ka. Hindi nyo naman sabihin yan. Pero ang point doon, konting kamay lang. Di ba? Kamay lang. Nice to meet you, Brad. Harisa mo, balik ka ulit. O, di ba? O, lalo na kayong mga lalaki, pag maganda, pwede ka bang ligawan? Magbihira, no? Huwag niya magagawin yan. Insulto doon sa tao yan. Pero ang point dito, mga kapatid, batiin nyo. Kasi yan, impact sa buhay nila yan. Kita nyo sa akin, walang impacto sa buhay ko nung nangyari yun. O, di ba? Wala. No impact at all. Kasi nga, nandoon na ako, isipin mo, lahat ng pangiti-ngiti ko, wala, no pansin. O, natapos yung Sunday school, nagkantahan, nagpe-pray, nagpe-preach. Wala. Natapos na lang, sila nagkamay-kamayan, ako wala. I am just a total stranger there. Kaya dapat hindi yan mangyari dito. Lapitan niyo. Dito si Pablo, umattend. Ano sabi doon? They were afraid. Verse number 26, di ba?
They were afraid of him and believed not that he was a disciple. Mga kapatid, ano yun eh, pumunta yung mga bisita natin dito, mga unbeliever yan. Dinala yan sila ng Panginoon dito para mag-soul winning. Nakuha niyo ba yun? Kung makatok tayo mag-soul winning, nandyan na yung prospect. Lapitan mo kagad. Soul winningan mo kagad. Anong say-say ng Bible study? Katok tayo. Ito hindi mo nakatokin eh. Nandito na. Kaya pa ganyan, dikitan mo agad, sharean mo kagad. Kaluluwa yan eh. Nakuha niyo ba din? Yung dapat ang tamang ugali. Kaya dito, kita mo itong mga ugali ng mga Kristiyanong ito, takot kay Pablo. Hindi ganoon. So dito, bilang mga Kristiyano, yan. Sa una pa lang, matuto tayo mag-soul winning. Pangalawa, palalimin natin yung ugat natin. Bakit? Magkaroon ng ano yan eh. Pag hindi natin pinalalim, delikado tayo. Pagkatas pangatlo, prepare tayo sa tinatawag na opposition and rejection. Kasi meron yan from without and from within. Pero pag matibay ka sa Panginoon, you can go on. Tuloy lang. Tumayo po tayo, mga kapatid, manalangin po tayo. Heavenly Father, just like Apostle Paul, rejection from within, rejection from without, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pangangaral paglilingkod. Because he was involved in the ministry. Yung ministry po ay inangkin niya na nanggagaling sa Diyos. Kaya mga batid, kayo po, kung ano man yung gawain na inatang sa inyo ng Diyos sa inyo, take it na yan po ay galing sa Diyos. Pangalawa, take it as a work of the church family. Take it as a group effort. Take it as your personal work and ministry. Heavenly Father, as we part ways tonight, if God has something for you and God is speaking to your hearts right now, feel free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Sabihin mo sa Diyos, palalaman niyo po, Panginoon, ang aking pananampalataya. Yung soul winning ko ay nasa puso ko lagi. At maging handa ko when opposition and rejection will come. Sige po, ilagay niyo sarili niyo that God has nilagay kayo dito for a purpose. God put you here for a purpose and for a ministry. Nagagamitin ka ng Diyos sa gawain niya. Sige po, mga kapatid. Thank you, Father, for your reminders to us. I pray, dear Father, na kayo po ang mag-ingat, magpala sa mga anak po ninyo. Walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay, manang hihina pala kasi makaramdaman pagalingin. At hari na, makita niyo ang bawat sa amin na tapat, patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik.